Isang mapagpalang umaga at isang maulan din na panahon sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon na tayo narito po pang mag-usap muli tayo tungkol po sa salita ng Diyos. So ito po ang kalooban ng Diyos na ibahagi ang kanyang salita, pag-usapan siya. Wala tayo ibang pag-usapan kundi ang patungkol lang po sa salita ng Diyos. Kaya po sa sinasabi natin na naway makatulong ito sa araw-araw nating buhay na maibsan man lang yung ating mga kagulumihanan, kalungkutan na ating nadarama sa araw-araw. So ayan po mga kapatid, no? Na sana po ay tulungan tayo ng Diyos sa ating ginagawa. Kahit sa mga panandalian lamang po na ito, sama-sama po tayo sa gawain po na ito. Hindi ko man kayo maabot personal sa mga lugar, sana po sa pamagitan nito ay maabot po kayo. At ito po ang nais ng Diyos na ipangaral ang kanyang salita sa lahat ng dako. So ayan po, ano, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamanggagawa kay Kristo. Narito muna tayo upang magsuri, mag-aral ng salita ng Diyos. Ating alamin po kung ano ba talagang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Lagi nating isipin na ang Diyos ay mayroong plano sa atin. Bakit ka nakaranas ng mga bagay na kung saan ay hindi mo ni-expect na dumating sa buhay mo na mga problema man yan, anumang bagay na yan, ang Diyos po ang nakakalam ng lahat ng yan. Ibig sabihin po, kailangan natin ng Diyos para magprotekta, mag-guide sa atin, sa ating buhay. So ayan po mga kapatid, no? Atin pong pag-aaralan, pag-uusapan ngayong umaga. Alam mo, wala naman po ibang kalooban talaga ng Diyos. Kung iyo pong mabasa ang buong Biblia, dalawa lang naman ang klase na ibig ng Diyos mangyari sa tao. Kung bakit siya naghubog ng mga disipulo nung panahon ni Kristo, dahil mayroong nais ipagawa. At kung paano rin nagpili ng mga tao nung panahon sa Old Testament, dahil mayroong plano ang Diyos na mayroong siyang ibig ipagawa sa atin, na ibig mangyari sa ating buhay. Ano pong iibig niya? Dito po sa Timothy, no? Lagi nating binabanggit ito. 1 Timothy chapter 2, ang talata po ay 3 hanggang 4. Ganito po ang pagkasabi. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makakaalam ng katotohanan. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Ayan po. Yan po ang ibig niya talaga. Maligtas at makaalam. Wala naman pong iba talagang ibig patutunguhan sa mga aralin po, no? Sa mga pangangaral ng mga pastor, ng mga bawat mangangaral. Ang tao po'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Yan lang po. Kaya nga, atin pong alamin ano bang kalooban ng Diyos sa tao. Pero bagong lahat yan, ito po ang ating paksa ngayon, yung anong kalooban ng Diyos. Okay. Pero bagong lahat yan, ito po ay panahon na ng kunsan pangangampanya. Kaya good luck po sa inyo, sa lahat ng kumakandidato. Sana po ilagay nyo sa isip nyo, ano bang layunin mo, bakit tumakbo ka sa eleksyon na ito. Ano bang ibig mong mangyari sa iyong bayan. Yan po dapat. Hindi po ang layunin mo ay magpayaman, kakamali po kayo. Hindi mali ang yung pinasok. Pero kung ang pangarap mo sa bayan mo ay umasenso, gumanda, na mayroon kang maiwang legacy na iyong ginagawa sa iyong bayan, i-bless ka ng Panginoon. So dapat ganun po sa lahat ng kumakandidato ngayon na gusto mong magpapili, mag-pray ka, manalangin ka, ano bang kalooban ng Diyos. Ganun lang po.
Kaya alam ko po yung ganyan, talagang sipag lang, no? Sa pagsuyo sa mga tao, parang nililigawan mo yan mga tao. Okay, so hindi mo natin ito. Naputol. Pina ang buwan natin signal. Ayan po mga kapatid, ayos lang natin. Sige. Ayan po yung katulad na sinasabi ko, no. Ngayon ay panahon ng eleksyon sa August 30. Magandang umaga rin po, Sister Sara. Palain po kayo ng Panginoon. Kung kayo po ay meron pala tayo mamayang hapon, kung makasama po kayo, Sister Sara, na kung ano, okay lang po. Mayroong anniversary, 27th year church anniversary dyan sa area E, sa Mother Church natin, sa church po na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, si Pastor Bishop Jess Valenzuela. Mamaya pong 3:30 ang simula ng gawain. Kasi marami pang dapat gawin daw. Okay, sama-sama po tayo mamaya, no? At patuloy nating panalang na bigyan tayo ng magandang panahon. At kumusta rin po ako dyan kay Tatay Ben. Kumusta na po dyan? Sige po, Sister Sara, enjoy ka lang po dyan habang nag-uusap lang po tayo, nagkakape tayo. Ayan po, diba? Parang napiprento ka lang tayo sa bahay. Sige po, at tuloy po natin yung ating paksa. Ating tanungin sa sarili natin, ano bang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ayan. Bakit may nangyayari sa akin na mga problemang ito na parang hindi ba karaniwan sa buhay natin? Para bang nasosorpresa tayo sa mga bagay na hindi mo ni-expect. Pero ang alam ko mga kapatid, ano man ang nangyari sa buhay natin, ito'y plano ng Diyos. Ito'y kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, nangangailangan po tayo ng Diyos. Dahil kung ang tao walang problema, alam mo, mayabang ang tao eh. Hindi mo na lalapit sa Diyos yan. At hindi niya makikilala ang Diyos. Kaya binigyan tayo ng ganyan, ibig sabihin, tao lamang tayo na mahina. Nangangailangan tayo ng isang tao na kung saan tutulong sa atin sa kabila ng ating mga naranasan. Walang iba na po dyan kundi ang ating Panginoong Kristo. Siyang nakakalam ng ating di kaya, Pastor, every 4 hours po akong okay. Sige lang po, okay lang po. Kinaintindihan ko po yan, talagang bigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Ikaw lang naman po talaga ang nag-aalaga kay Tatay Ben. Sige lang po, Sister. Basta sa mga ganitong bagay, sinisikap ko para at least makapanood ka. No? Hindi ka man makadalo rito sa every Sunday po natin dito. Ay kabahagi ka na rin namin. Kaya nga sinisikap kong i-live ito. Hindi po ako nahihiya na ipangaral ang mabuting balita sa harap ng madla. Diba? Nangangaral nga tayo sa kalsada. Tapos dito, mahiya tayo. Kaya po, sinisikap ko sa kalooban ng Diyos, sa tulong ng Banal na Espiritu, na gawin ang bagay na ito. Ito lang po ang tanging paraan na naisip ko para ma-share ko ang salita ng Diyos. Sabi ko nga, mag-usap lang po tayo, mga ka-partners in Christ. Kung ikaw ay nagmamahal kay Kristo, mag-usap lang po tayo. Hindi ko nais na magdebate, makipagdiskusyon. Ang nais ko ay maibahagi. Binigyan ka ng kalayaan, makinig ka, nasa iyo yan. Hindi, nasa iyo yan. Maniwala ka, nasa iyo yan. At kung hindi ka maniwala, nasa iyo pa rin yan. Nasa atin po. Pero, ang huling paghahatol ay ang nasa Diyos. Kaya nga hindi pwede yung magdebate, mga tao na yan, kung sino rin totoo, si Kristo ay tao, ang Diyos po ang maghuhukom sa atin. Amen. Salamat din po, Sister Sara. So, ayan po, no, at ating ginagawa ito,
no, na araw-araw nating gawin, no. Minsan hindi ko maano kasi kahapon masama ang pakiramdam ko, bigat ng ulo at yung sipon, tapos may ubo. Sorry. So ayan po, no. Kaya hindi ko kaya kahapon. Nag-Bible, nag-ano po kami nung Webes, nag-Bible study. Tapos kahapon ay may kunting ensayo rin po sa mga kapatira na maghandog ng awit. Pero di ako nagpapalata na mayroong inararamdaman. Kahit ngayon po, salamat sa Diyos at kaya. So yan po, bahagi po yan. Kaingat-ingat lang po tayo sa ating panahon pa, iba-iba. No? Ubusipon, uso na ro yan. Pero kaya natin nasabi, ang kagalingan ay pinagkalob na sa atin ng Panginoon. Okay, ang kinina po natin yan. So yan, balik po tayo mga kapatid, no? Kaya nga ang iba busy na ngayon sa pangangampanya. Pero alam mo, ito ang tip ko, no? Bago kayo dadako sa mga ibang tao, magmanalangin kayo. Kaya magtiwala sa sarili ninyo. Sa Diyos kayo magtiwala. Mag-pray kayo na yung mga taong lalapitan nyo, ipunin ng kalang mga puso, na magustuhan ka. Kaya ang tao ngayon, pag lumapit, ang isip agad, pera eh. No? Kaya nga sabi nga nila, mali pong mentality yan eh. Kaya ang mga tao ngayon, nabubuhay sa material na lang eh. Wala ng Diyos yan. Pera agad ang nasa isipan. Pag lalapit, ako, ito, malaki bigay nito. Ganyan po, kaya walang pagbabago tayong makikita sa ating bayan. Paano hindi magkukurap yan, binayaran ka na. Tandaan niyo po. Kung sincero ang mamamayan na mabago manig ang kailang bayan, ang kailang baryo, umpisahan po natin. Huwag material lang nasa isip. Tignan mo yung uri ng tao na may takot sa Diyos. Namumuhay talaga siya. Kaya pag nabuto, reklamo ng reklamo. Diba? Tao rin ang may mali eh. Yan mga tao na walang takot sa Diyos. Kaya sinasabi ko lagi. Yan po, mga kapatid. Kaya huwag tayong padala. Ipagbili mo ang iyong karapatan mo sa pagboto. Huwag. Kaya alam na natin kung sino yung mga taong karapat dapat. Binigyan ka ng kaisipan, karunan at kaalaman ng Diyos. Iboto mo yung nararapat, mga kapatid. So, ayan po, no, atin pong titignan ito. Mulat sa Biblia patungkol po sa kalooban ng Diyos. Yan nga po nabasa natin, wala namang iba talaga yan, paksa. Ano bang kalooban ng Diyos sa tao? Diba? So dito po, ay ayon po sa mga talatang ating babasahin, mayroon po tayong mababasa. No? Kaya ang una, ano bang kalooban ng Diyos sa akin? Sa iyo, ano bang kalooban ng Diyos? Yan, para maibsan man lang yung kabigatan, naranasan natin. Kaya nga, lagi tayong tinuturuan ng Biblia na sabi po ni Apostol Pedro, sa kabila ng ating mga naranasan, ito po mga kapatid, no, babasa lang po tayo. Dito po sa aklat po ng Pedro, chapter 4. Sige po, babasa tayo, no. Chapter 4. Kung may Biblia po kayo, unang Pedro chapter 4, ang talata po ay 12. Sa kabila po ng ating naranasan mga problema, ito po yung kanyang payo. Sabi rito, mga minamahal, sa verse 12 hanggang 13, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Kita nyo na po. Huwag na po tayong magtaka. Diba? Nakapagtataka naman, bakit ganon? Kung kailan pa ako naging faithful sa iyo. Bakit maraming pagsubok ng aking naranasan? Eh kung ganun pala, dapat ganun ang ginawa ni Job. Diba? May karapatang si Job magreklamo. Ano bang kasalanan nagawa? Nagawa ko, bakit nangyari sa akin? Diba? Basahin niyo yung aklat ng Job, mga kapatid. Kaya kapag ang paksa ko ay patungkol sa mga pagsubok, hindi po mawawala yan ang kasaysayan ni Job sa bawat mga ngaral, mga kapatid. Kaya sabi rito, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na, sabi ito, na dumarating sa inyo upang kayo'y
subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. So, kaparte na pala sa buhay natin yung pagsubok, mga problema. Eh, di pala nakapagtataka. Kaya nga sabi ito, huwag kayong magtaka. Sino nga kaya ang tao ngayon sa panahon natin ngayon hindi nakaranas ng mga pagsubok, problema? Di ba lahat naman? Pero ang kagandahan kasi sa Christian, meron tayong inaasahan, malalapitan. Yung tao na nakakaintindi sa atin, kundi ang ating Panginoon Kristo. Sabi pa niya rito, sa kabila ng ating naranasan, mga kapatid, na mga pagsubok sa ating buhay, ito po yung kanyang sinasabi sa 13. Kundi kayo'y mga galak. Di ba? Ito po yung kalooban ng Diyos eh. Sa kabila daw ng mga bagay na naranasan natin, huwag kang magtaka. Ang sikreto, para hindi ka malugmok sa ganung bagay, magalak ka. Kaya ba? Kaya yan eh kung gugustuhin. Isipin mo lang ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At sino mang mga tao sa mundong ito di nakaranas, lalong-lalo na yung mga lingkod ng Diyos. Nakaranas po yan. Mas matindi pa ngayong kailang naranasan kaysa ating naranasan sa ating panahon. At salamat din sa ating bansa. Malaya pa tayong makapag-share. Diba? Walang pupugot sa atin ang ulo. Walang papatay sa atin. Di katulad sa ibang bansa. Gaya sa mga Middle East, no? Sa ibang bansa na ayaw ng Biblia. Kapag mayroong nangangaral, nagbabasa, nagdadala, hinuhuli at kinukulong at minsan pinapatay pa. Ganun po sila. Pero pag sa ating bansa, malaya sila makapagsalita, di ba? Kaya itong mga kaibigan natin, mga Muslim, pag-isipan nyo naman po kung kayo talaga sa Diyos. Bakit sa bansa nyo ayaw nyo ng Biblia? Bakit pagdating sa amin sa Kristiyanong bansa, hindi kayo inaano? Malaya kayo. No? Mag-iinsulto pa nga kayo eh. Yan po ang diba? Makapagtataka. Tapos magsasabi kayo totoo. Pero bakit kayo ayaw nyo ng Biblia at galit kayo kay Kristo, galit kayo kay Pablo? Kami, ang mga Christian, di po nakikialam dyan sa ninyo. Malaya kayo makapagsalita, makapag-brainwash. Pero pag kayo sinasabihan, gusto nyo agad, kulong, masintensyahan. Diba? Unfair yan eh, kung tutuusin. Tapos sasabihin nyo kayong totoo. Tapos pupugot agad ng ulo. Ano mo yung nangyari ngayon sa bansang Israel. Diba? Diba mga kalahi nyo yan? Pero hindi po lahat ha. Mayroong mga ngayon na na-convert sa Christian. Mayroon po tayong mga video na na-testimony kung paano nakilala si Kristo. Isang dating terorista. Kasama sa ISIS, kasama din sa Hamas. Tingnan mo yan. Ang kanyang layunin talaga sa buhay i-liquidate no ang mga Israelita, mga Hudyo, alisin. Tingnan mo yung ugali na yan. Yan ang utak ng demonyo, di ba? So ayan, hindi kalooban ng Diyos yan. Kaya ito po, balik tayo. Sa kabila ng ating maranasang mga problema, kayo'y mga galak. Sabi mga galak eh. Bakit sinabi? Iutos yan eh. Magawa natin. Ibig sabihin para maalis yung stress, mapunta sa depression, magalak ka. Imbis na maglugmok, iyak ka ng iyak dyan. Matuwa ka. Tuwa na may takot sa Diyos, may pagmamahal. Sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Yun pala ang tendency noon, karamay tayo. Inisip ba yung mga hirap ni Kristo nung siya'y narito pa sa mundo? Ang layunin niya at ang plano niya ang tao'y dalhin sa Diyos. Pinagaling niya ang mga may sakit at karamdam. Pinakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kung sino siya. Hindi siya pinaniniwalaan. Ano po ang pakapalit doon sa ginawa niyang kabutihan? Pinatulan ng kamatayan. Ganun po kasi ang tao. Gagawa ka ng mabuti, masama. Ilalo ka nang gagawa ka ng masama. Pero walang ginawang masama ang ating Panginoong Kristo. Kaya hanggang sa krus ng Kalbaryo, tiniis niya ang lahat ng ito.
Hindi natin kaya. Magandang umaga, brother Nuwada, friends. Thank you for watching. So ayan po ang dapat nating tignan, mga kapatid. Ano bang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ganun po ang ilagay natin sa isip natin. Sabi pa rito, kundi kayo yung mga galak, sapagkat kayo yung mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga gagalak kayo ng malabis na galak. Laging binangkit yung galak. Kaya yung kanta ni Frida Aguilar, tama naman yun eh. Tawanan mo yung problema. Sabihin, marunong ka magdala. Ang lagi nating hinaing lagi sa Diyos, lalo na kapag tayo nasa level lang, nasa mababa, pera. Pera. Diba? Para bang ang tao ay wala ng pag-asa kung walang pera? Tandaan mo, alam na ng Diyos yung pangangailangan mo. Alam na ng Diyos ang ating pangangailangan. Hindi ka pababayaan. Ang gawin na lang natin, lumuhod ka at manalangin sa Diyos. Huwag tayong reklamo ng reklamo sa buhay. Gaya ng ginagawa ng mga Israelita, ng mga Hebreo noon sa panahon ni Moises. Reklamo ng reklamo, kaya ang nangyari, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Sa panahon ni Moises. Dahil sa kakareklamo, pati si Moises nadamay. Namatay na lang siya, hindi nakita yung lupang pangako. Kaya hindi po maganda sa isang tao na puro dahing reklamo. Taong mga reklamador, yan ang mahilig magre-rebelde. Para bang wala ng pag-asa sa buhay. Tandaan niyo po, mga kapatid, lagi natin sinasabi, at ayon sa nakasulat sa Biblia sa Ecclesiastes, habang may buhay, may pag-asa. Kaya wag tayong laging ugali natin yung mga hinaing lagi. Reklamo tayo ng reklamo. Tapos, katulad ngayon, marinig tayo, pare-pareho lang ng mga kandidato yan. Mga korap. Nila lahat na. Di ikaw na lang kaya kumandidato. Yun ang parang pananaw mo. Yan mga tao na yan, para walang pag-asa sa buhay. Kaya nga mayroong eleksyon para pumili ka kung sinong nagustuhan mo. 3 years lang naman yan. Re-reklamo. Batas po yan na may eleksyon talaga. Ginastusan po ng gobyerno yan para sa ikabubuti ng bayan. Kaya kung pinili mo ay alam mo namang korap, ba't mo ibubuto? Alam mo naman pala magnanakaw yan. Diba? Pero ang sinasabi ng Biblia, ano bang kalooban ng Diyos? Sumunod ka sa batas. Kaya nga sa kabila ng mga pagsubok nating naranasan sa buhay, araw-araw, sa personal natin, sa pamilya, sa bansa, anong sabi rito? Magalak ka. Ngayon, tatanungin mo, paano yung nasa Palestinian? Binumba sila. Magalak pa kaya? Reason na lang kasi ng tao yan eh. Di ibig sabihin, mali pa lang sinabi ni Pedro. Ano bang susundin natin? Salita ng Diyos o yung sarili mo? Kahit na problemahin mo yung problema, hindi po malulutas yan. Kaya nga may Diyos. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Anong sabi rito? Uulitin po natin. Sa Mateo. Para maibsan po, no? Kasi yung natin, yung kalooban ng Diyos. Sabi rito. Dito po sa Mateo chapter 11, ang talata po ay 28. Ito po ay binanggit ni Jesus mismo, personal niya kanyang salita. Sabi niya, "Come unto me. Magsiparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo aking papagpapahingahin." Yung salitang lahat na nangapapagal. Sabihin, lahat talaga ng tao sa mundong ito napapagal po yan. May mga dinadalang kabigatan. At isa pa rito, yung nangabibigatang lubha. Nabibigatang lubha. Hindi po simple lang, kundi lubha pa nga eh. Ano ang pangako niya? Kung talapit tayo sa kanya, kayo'y aking papagpapahingahin. And I will give you rest. Promise niya yan eh. Kung naniniwala ka kay Kristo. Pero kung ibang Kristo ang iniisip mo,
ibang Diyos, ay wala tayong magawa diyan. Puro kaguluhan lang nasa isip niyan. Pero si Kristo lang po nagsasabi na kapag lumapit tayo sa Kanya, ang pangako niya, bigyan ka ng kapayapaan, kapahingahan sa buhay po natin. Siya lang naman po ang nangangako, wala nang iba. Hindi po reliyon. Hindi po sinabing lumapit kayo, pumasok kayo sa mga reliyon na yan. At yan magbibigay siya ng kapayapaan. Hindi po, si Kristo lang po. Mga taong nangangako ng napakaganda. Tapos, pag naluklok, di ba, nung sabi, napapako. Di ba? So, ayan po mga kapatid, tingnan po natin. Ang pangako ng Diyos, bigyan ka ng kapahinga. Kaya ito po yung plano niya, itong kalooban niya mga kapatid. Sige, pupunta po tayo, babasa tayo. Isa sa po sa mga kalooban ng Diyos ay ito, mga kapatid. Basa po tayo sa unang Pedro. Sa 1 Peter, chapter 2, ang talata po ay 15. Sabi po rito, sapagkat siyang kalooban ng Diyos. Ano raw po? Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Ayan, binanggit po rito. Ano po ang kalooban ng Diyos? Paggawa ng mabuti. Hindi po sinasabing huwag ka nang gumawa ng mabuti dahil sa pananampalataya ka. Iba pong usapin yun mga kapatid. Napaka-importante po na may pananampalataya. Gaya po nito. Paano ka maniniwala? Paano ka susunod sa kalooban ng Diyos? Wala kang pananampalataya. Yan pong ibig sabihin. Kaya nauna, magkaroon ka ng pananampalataya. Paano mo tatanggapin si Kristo? Kaya ng pananampalataya mo na. Naniniwala ka sa Kanya na siya lamang ang tanging tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya nga ang utos talaga ng Diyos sa Marcos 11:22, have faith in God. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Yan po ang una. Kaya dito, iba pong usapin yun sa Ephesians 2:8-9. Ngayon, paano mo ipakita, ma-express yung faith mo? Gagawa ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka gagawa para sa sarili mo. Kayabangan po yan. Kaya diyan nang kakamali ang mga nagtuturo ngayon. Hindi ka na kailangang gumawa. Ano bang gawa yung hindi pinapagawa? Yung sarili mong gawa, pero pinapagawa ka ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Gaya na sinasabi rito. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos, na ano po, na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Paano mo papatahimik yung mga kamangmangan ng tao? Gumawa ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, ipangaral mo ang mabuting balita. Ang katotohanan. Dahil sabi nga sa Juan 8:32, ang katotohanan na magpapalaya. Diba? Hindi po ang reliyon ang magpapalaya, kundi ang kanyang salita. Hindi ko sinasabi ang reliyon masama. Tama po yan. Pero kung ang reliyon na yan ay nagtuturo ng mali, hindi na po kalooban ng Diyos. Yung reliyon na alam mong itinataas si Kristo, alam mong ipinapangaral si Kristo, wala nang iba. At kinikilala si Kristo kung sino siya, na hindi lang nahahantong doon sa siya ay tao lamang. Ganun po. Kaya pag sinabi mong si Kristo ay tao lamang, nililimitahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Nililimitahan mo ang kapangyarihan ni Kristo. Siya po ay hindi ordinaryong tao. Simula pa, alam na nila yan. Alam ng tao yan. Kung paano pinanganak si Kristo, hindi sa kalooban ng tao. Thank you for watching Nati 5 sa Baguio City. Amen. So, ayan po. Kailangan alamin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi po gawang biro ito. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Kailangan matupad yung kalooban niya sa tao. Pero ang nakakalungkot po mga kapatid, ini-ignore nila yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Mas pinaniwalaan pa yung gawain ng sanlibutan, yung mga
negatibong gawa ng sanlibutan kaysa paniwalaan ang salita ng Diyos. So, ayan po mga kapatid. Kaya nga, ang kalooban ng Diyos ay sa paggawa ng mabuti para mapatigil yung kamangmangan ng mga taong mga palalo. Kaya mabuti po yung ibahagi mo ang salita ng Diyos sa mga taong sarado ang isip sa salita ng Diyos. Mas nangingibabaw pa yung reliyon kaysa kilalanin nila ang tunay na Diyos. Ano pa bang mga kalooban ng Diyos mga kapatid? Na sinasabi ng Biblia. Pati pong titignan, babasahin po natin. Sa Santiago chapter 1. Yan, Santiago po tayo. Ang talata po ay 18. Sige po, basa po tayo. Kaya nga, wala po tayo sa simbahan. Sa bahay lang po tayo nag-uusap. Hindi po ba? Kaya matawa, magkaroon man tayong kagalakan. Diba? Puro kabigatan na lang nating kita sa buhay. Problema rito. Hindi naman natin malulutas yan eh. Hallelujah. Tapos, ang ating problema lang talaga, financial eh. Diba? Lalo pag may sakit, mo, diba? Ganun lagi. Pero una sa lahat, sabi ng Panginoon, alam niya na eh. Basta ang titignan dito yung karakter mo. Pag ikaw ay nakaranas ng ganung bagay, ano bang ugali mo? Nag-alboruto ba? Nagagalit ka ba? O ikaw ay magpasensyoso pa rin, magpapakumbaba? Tinitignan yung karakter mo. Karakter natin kapag may problema ka. Christian ka, tapos pag may problema ka, galit na galit ka. Sino-sino lang inaaway mo. So dyan nakikita, hindi nga totoong Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano sa kabila ng mahinahon ka pa rin. Magpagpapasinsya, napapalawak yung kaisipan mo. Yun pong ibig sabihin niya. Dito po sa 18, basahin po natin sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 18. Sa kanyang sariling kalooban. Sino yung sinasabing sa kanyang sariling kalooban? Yung Diyos. Na ano po? Ay kanya tayong ipinanganak sa magitan ng salita ng katotohanan. Praise to the Father. Yan pala ang reason. Kaya tayong mga ipinanganak na muli, mga born again Christian. Yung totoo ka. Upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Napaka-special po tayo nito. Pangunahing bunga. Kaya nga ang born again po, ito'y kalooban ng Diyos, hindi po relihiyon yan. Ano na naman yung relihiyon yan? Born again, bagong sulpot. Kasi mangmang kasi. Kaya mga ignorante salita ng Diyos. Napakinggan lang yung born again, relihiyon agad. Hindi niya alam, ito'y kalooban ng Diyos mangyari na ang taong maipanganak na muli, ang hindi ipanganak na muli ay hindi makita ng kariyan ng Diyos. Hindi po sinabing sumapi ka, ito yung reliyon na to, ay nagsimula daw si Kristo ang nagtatag. Tignan mo yung mga kasinungaling ng demonyo. Paano si Kristo ang tatatag niyang reliyon na yan? Wala masyang tinatag na reliyon ng tao. Mayroon siyang itinatag na sarili niyang iglesia, hindi reliyon na kinagisnan. Pang bubulag ni Satanas yan eh. Tapos, lihis naman. Yang sabi ng Biblia, ang kanyang kalooban ay maipanganak kang muli. Ang liwanag naman eh. Pag sinabing ipanganak na muli, yung relasyon mo sa Diyos. Yung nabago ang buhay mo. Simple. Dati palamura ka. Ngayon, ikaw ay nakay Kristo. Hindi ka na palamura. Ganun lang po kasimple. Ikaw ay lasinggero. Na ngayon sasabihin mong Kristiyano ka, nakay Kristo. Patunayan mo sa sarili mo. Nabago ba? Naalis ba? Kung naandyan pa, hindi ka nga Kristiyano. So, huwag mong lukuhin ang sarili mo. Yan po ang ibig sabihin dyan, mga kapatid. Dahil ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. Kaya wala kang karapatan magsabing Christian. Reliyoso ka lang. Ganun po ibig sabihin doon. Reliyoso ka lang. Hindi mo naintindihan ang salitang born again. Kaya ganun kung manglait. Tapos sabi mo, 33 AD. Patay na ata si Kristo noon. Paano siya magtayo?
Wala na si Kristo noon yung katawang tao na bumalik na siya sa kanyang pagka-Diyos. Tapos na, sabi niya, it is finished. Yung finish na yon, yung kanyang ministry sa pagiging tao. Bumalik na siya kung sino talaga siya. Yan po ang ibig sabihin nun. Hindi maintindihan, hindi matanggap ng mga taong nasa, paano kasi simentado na yung utak sa reliyon. Kaya yung reliyon niya, yan ang magdadala ng kapahamakan niya sa buhay. Yan ang sabi rito, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Ano ba ang katotohanan ng salita? Ito. Ito po. Ang Biblia na ating pinag-uusapan ngayon. Na wala naman pong ibang tayong isinisigaw rito kundi ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Wala tayong ibang binibigkas dito kundi yung salita ng Diyos, ang kanyang katotohanan. Wala tayong ibang ipinapangar kundi laging salita ng Diyos. Kaya meron tayong papakinggan, huwag na yung laging Biblia. Ano ang tuturo mo? Cellphone. Mali po yun. Sinasabing wala tayong ibang ituturo. Kailangan nasa Bible. Kaya nga, Biblices tayo. Diba? Kahit ang turo mo ay patungkol sa discipleship, Bible pa rin. Kaya nga salamat sa Diyos, sa kanyang kalooban na born again ka, na born again tayo. Ito po sabi ni Pablo sa unang Korinto, mga kapatid. Nasa po tayo. Kapitulo 4. Yan. Ang talata po ay 15. Babasa po tayo sa inyong Biblia po. Kaya pa, pag mali po yung aking, magsabi po kayo. Gaya po ng isang araw na ano ko, imbis na tama naman yung chapter tsaka verse, yung book lang. Sa James chapter 29 verse 11. Anong sabi ko roon? Deuteronomy. So yun, makikita mo. Diba? Kinukorek. Yung James po, hindi sa James. Jeremiah, sorry. Jeremiah. Diba? Babasahin natin yan. Yung parte sa plano ng Diyos. Dito sa 4:15 ng unang Korinto. Sapagkat bagamat magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa magitan ng Ebanghelyo. Sabi ni Santiago kanina, sa kanyang salita, pinanganak tayo. Sabi naman ni Pablo sa kanyang Ebanghelyo. Kaya wala ibang pong nilang tututukoy. Kaya tayo na born again dahil sa kanyang salita. Hindi naman po ako maging ganito kung di rin sa salita niya. Mga kapatid, yan po ang totoo. Kaya ikaw, nagsasabing Kristiyano ka, tapos andyan pa yung mga bisyo mo. Kapatid, huwag mong lukuin sarili mo. Kaya ang Diyos hindi natin madadaya, hindi natin maluloko. Tandaan mo. Salita mo lang yan. Pero sa katotohanan, malayo ka kay Kristo. Yan po ang katotohanan. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ulit-ulitin mo yan. Paano ka na kay Kristo kung ikaw ay punong-puno ng bisyo? Anong mabuting pagiging ilaw mo na maipakita mo sa kapwa mo? Paano mo madadala sila kung ikaw ay compromise pa rin? Kaya ito po ang plano ng Diyos. Sabi ko nga sa Jeremiah 29 verse 11, For I know the thoughts that I think toward you. Alam niya eh. Nalalaman niya ang mga pag-iisip na kanyang iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Yan po ang plano ng Diyos. Bigyan tayo ng pag-asa. Ano ba yung pag-asa? Pag-asa na kasama natin siya. Kasi ang taong namamatay na walang Kristo, yan po ang taong nilalang. Pinakamalungkot na taong nilikha sa mundong ito na nabubuhay na walang katiyakan. Maraming tao ngayon nabubuhay na walang katiyakan sa buhay. Pag namatay ka ba, mayroon ka bang tiyak na langit? Walang nakakaalam dyan. Ganun kasi ang mga sistemang tao na ignorante sa Biblia. Kasi namumuhay kasi ng kasalanan. Hindi siya napalaya sa katotohanan. Kailangan mapalaya po kayo.
alamin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. So ayan po, babasa ulit tayo. Unang Tesalonica. Ayan po mga kapatid. Para makita po natin, ang kapitulo ay 4, talata po ay 3. Sabi rito, sapagat ito ang kalooban ng Diyos. Laging binabanggit doon, ito ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban mo, hindi kalooban ng tao, hindi kalooban ko. Ito ang kalooban ng Diyos. For this is the will of God. Laging nakasulat doon. Ano? Sa makatibagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Ano na po? Pagpapakabanal. Paano ka mamumuhay ng kabanalan kung compromise tayo? Paano mo madadala ang tao sa Diyos? Ikaw ay nagtutungit ka pa, susugal, nagmumura, tapos sasabihin mo kay Kristo ka. Di ba mali po yun? Hindi kalooban ng Diyos ang bagay na yan, mga kapatid. Ano bang kalooban ng Diyos? Mamuhay ng may kabanal. Bakit sinabi mismo ni Pedro sa kanyang sulat, ang sabi ng Diyos sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16, sapagkat ako'y banal, magpakabanal kayo. Yung words na yun, makikita mo yung talata kung ano ang Diyos na ating sinasamba ngayon. Siya ay banal. Ngayon, kung banal siya, anong utos niya? Magpakabanal kayo. Masama ba? Mahirap ba? Magpakabanal. Madali pong gawin sa mga taong gusto. Pero pag ayaw, mahirap gawin talaga. Hindi mo na ako magsisimba dahil punong-puno ko ng problema. Kailan pa? Kung ikaw ay may sakit na. Kung hindi ngayon, kailan? Buti kung maabutan ka pa. Paano kung nadatnan ka sa nasabi ng Biblia na yung appointed na yung kamatayan, nakatalaga ka na, hindi ka makapagsisi. Masasabi ko sa iyo, ikaw ang pinakaaba. Sinabi na nga ng Diyos, wala na tayong maidahilan. Yung kalooban niya, binanggit niya na rito sa Biblia. Kailan ka pa maglilingkod kung naghihingalo ka na? Mangangako ka, kung ikaw ay nasa banig na ng karamdaman, saka ka magsabi, Panginoon, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Marami nang kasabi niya, nung pinagaling, balik na naman sa kasalanan. Sinong niluloko? Sarili pa rin niya. Huwag mong sabihin, bata ka pa. Sa paglilingkod sa Diyos, walang bata matanda. At sa paglilingkod sa Diyos, walang retirement dito. Habang ikaw ay nagsasalita, habang ikaw ay gumagalaw pa, gamitin ka ng Diyos. Walang expiration dito. Hindi katulad sa atin sa buhay ng tao na mayroong senior citizen, tapos ka na sa trabaho, 60, 65, pwede ka na magpahinga. Hindi po ganun sa Diyos, walang pahinga. Habang nabubuhay ka, gaya ni Kristo, kahit mamamatay siya, nagmi-ministry pa rin siya sa krus. Nagligtas pa rin ng kaluluwa. Yan pong ibig sabihin. Iba po ang gawain ng Diyos, ang usaping makadiyos. Kaya ang kalooban niya, mamuhay ng may kabanalan. Ano pang sabi ni Pablo? Yun si Pablo may sabi sa Hebreo. Anong sabi ni Pablo? Chapter 10. Bantayan niyo po yung sinasabing word na ito ang kalooban ng Diyos. Ang sabi sa verse 10, sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa mamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Sa kalooban daw yaon, tayo'y pinapaging banal. Nakita nyo na po, kaya nga magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sinong magpapabanal? Si Kristo. Hindi po tayo. Ang gagawin lang natin, gumawa tayo ayon sa kanyang kalooban at ang mga taong magsasaksi sa atin na ikaw nga ay namumuhang na may kabanalan. Hindi ka nakipag-compromise. Yan po ang ibig sabihin nito mga kapatid. Kahit na anong salita mo patungkol sa Bible, tapos makitaan ka naman ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, wala ring epekto. Akala ko born again ka, pero ang dami mong palamura ka naman pala. Lasinggero ka pa, sugarol ka pa, chismosa ka pa, chismoso ka pa. Wala ring nabago nakita sa'yo. Hindi po kabanalan yan. Sa mamagitan ng paghandog ng katawan ni Kristo. Kaya pa yung ating kabanalan, nangyari yan nung ninihandog ang katawan ni Kristo
sa krus ng Kalbaryo. Yan pong ibig sabihin niyan, mga kapatid. Kaya huwag nating dayain yung ating sarili. Kaya tinuturo natin, ano ba kalooban ng Diyos? Ganun po dapat. Panginoon, ipag-pray mo, ano bang kalooban mo sa akin, Ama? Basta ang malaga, susunod ka palagi sa utos ng Diyos. Kaya nga, binigyan yung sarili ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ba? Ito'y kalooban ng Ama. Hindi kagustuhan ni Kristo, kalooban ng Ama, kaya ginawa niya ang bagay niyan. Sabi nga sa kanyang panalang, di ba? Kung kalooban ko, wag mangyari. Kundi ang kalooban mo, Ama. My will, no? Not my will, but your will be done. Anong sabi sa Galatians chapter 1, mga kapatid? Basa po tayo sa Galatians, Kapitulo 1. Basa po tayo sa Bible, mga kapatid. Maganda kasi mayroon tayong pag-usap patungkol sa salita ng Diyos. Diba? Ang Diyos magsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung gusto mong makipag-usap sa Diyos, manalangin ka. Yan po. Sa versikulo 4, na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang kayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Kaya masama ng mundo, sanglibutan. Maligtas tayo. Kaya ibinigay niya yung kanyang sarili. Ni-rescue tayo. Kaya huwag nating i-ignore yung ginawa, pagpapakahirap ni Kristo sa krus. Kaya yung mga tao ngayok mila kay Kristo, ini-ignore mo yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung kalooban ng Diyos Ama. Na mailigtas tayo, mai-rescue tayo. Mailagay tayo sa kanyang mapagpalang kamay. Magkaroon tayo ng assurance ng kaligtasan kapag ikaw ay nakay Kristo na. Pero, dapat gawin, tiyakin mo, ikaw nga ba ay nakay Kristo. Huwag mo lukuhin ang sarili. Mga kapatid, dahil ang Diyos hindi nagbibiro sa ating buhay. So, ayan. Kaya nga, yung pagiging Christian natin, pagiging born again natin, hindi ikagustuhan ng tao yan. Hindi yan gawa ng relihiyon. At ang born again, hindi po relihiyon yan. Yan, para paalam ko sa inyo na mga nagsasabing relihiyon ang born again, lalo na may Christian pa, ang born again daw relihiyon. Tignan mo yan, di ko alam kung sino nagturo nitong mga Christian na ito. Paano maging relihiyon? Ang relihiyon, ang alam ko, yung nakatala sa sect. May nagbigay ka ng pangalan. Halimbawa, Jesus is Lord. That is a religion kasi nakatala sa sect. Halimbawa, Kainos Breed, o Evangelical, o Protestant, o UCCP, Iglesia ni Manalo, o Jehovah. Religion yan kasi nakatala yan sa sect. Pero yung words na born again, hindi po nakatala sa sect yan. Mismo sa bibig ni Kristo nang gagaling yung salita na yan. Kaya yung mga tao naiiging ignorante. Dahil hindi kasi naituro sa kanya ang maayos. Ano sabi rito sa Juan 1:13? Tingnan nyo po. So John chapter 1 verse 13. Ang liwanag naman dito, ulit-ulitin natin. Sabi rito, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang liwanag po, di ba? Kaya yung pagiging born again, ito'y kalooban ng Diyos mangyari sa tao. Kaya yung mga taong hindi na ipanganak na muli, wala siyang bahagi sa karyaan ng Diyos. Gusto mo ng langit? Sumunod ka sa sinasabi ni Kristo. Except a man be born again, maliban ang tayo ipanganak na muli, hindi siya makakita ng karyaan ng Diyos. Period. Wala nang iba. Hindi sinasabing sasabi ka sa Islam, sasabi ka sa anumang reliyon, yun ang kaligtasan. Paniniwala niya lang yun. Pero sa totoo, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ma-born again ka. Mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kinumpleto. Kaya hindi po kalooban ng tao yan. Kaya yung mga na-born again, yung totoo ha, galing sa Diyos yan. Dahil sa Ebanghelyo, dahil sa salita ng katotohanan, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 4:15, di ba? Dahil sa kanyang Ebanghelyo na ipanganak ko kayo. Yan po. Dahil nakinig sila, naniwala sila kay Pablo,
Kaya, lumapit sila kay Kristo, tumanggap sila kay Kristo, sumunod sa kalooban ni Kristo. Wala nang iba. Bakit binanggit ko si Kristo? Wala nang iba silang pinapangaral mga kapatid Si Pablo, wala po silang ibang ipinapangaral kundi ito po ang sabi. Tingnan po kung reliyon ba ang kanilang pinapangaral. Dito po sa 2 Corinthians. Babasa po natin mga kapatid. 2 Corinthians. Tingnan mo kung may ibababa siyang pinapangaral bukod kay Kristo. Kapitulo ay 4, ang talata po ay 5. Sabi po rito, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili. Mismo si Pablo nagsabi. Mismo sila, sarili. Mga apostol man yan. Hindi nila pinapangaral yung kanilang sarili. Di katulad ngayon kung sinisino mga santo-santo diyan. Pinapangaral yung na ito raw ang santo. Ano pinagsasabi nitong mga reliyon, di ba? Si Muhammad, hindi naman po sabi ni Pablo, hindi nila ipinapangaral yung sarili nila kung sino sila, kahit mga propeta, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Sino ang pinapangaral nila? Si Kristo. Hindi na pinapangaral ang sarili nila, kundi si Kristo, wala na iba. Hindi reliyon, hindi si Jehovah. Walang iba silang tinuturo, si Kristo palagi, tinataas. Sapat yan ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya sana po, mabuksan ang isip natin na makatulong sa atin ito para wag maging sayang yung buhay natin sa mundo habang na tayo nabubuhay. Paano kung mamatay na tayo? Hindi mo na mapakinggan yung ganitong salita. Kaya ako, sasabihin kong totoo. Kaya nga sabi ko, ang kalayaan iniiwan sa atin. Hindi ka maniniwala, nasay pa rin yan Maniniwala ka, praise God. Kung hindi, magagawa ng Diyos. Pero, pagdating ng paghuhukom, sisingilin ka ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. Ako nagpapasalamat na nakilala ko si Kristo. Na born again ako. Hindi ako nahihiya na magtawaging born again. Ipinangalandakan ko ito. At hindi lang sa salita, kundi sa mamagitan ng pamumuhay na ayon sa kalooban ni Kristo. Gaya po na sinasabi rito ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa 1 Thessalonica. Kaya nga, babasa mo tayo. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. Basahin nyo lang po yung mga talata binanggit ko. At ulit-ulitin nyo po. Sabi rito, 1 Thessalonians chapter 5, ang talata po ay 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Bakit po kailang magpasalamat? Yun po ang prayer ni Jesus Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Kaya nga doon makikita mo doon na mayroong pagpapasalamat doon. Magpasalamat ka. Sa bagay na ating natatanggap araw-araw, maliit man, malaki, pasalamatan mo ang Diyos. Prayer yan. Sama yan. Sa lahat daw ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Ano bang ginagawa natin sa buhay natin araw-araw, mga kapatid? Pagising ba sa mga nagpasalamat ba tayo? Sa lahat nga ng bagay magpasalamat daw tayo. Christian ka, tapos hindi ka nagpapasalamat sa Diyos. Anong klase yan? Ano man yung ginagawa, kahit sa harap ng pagkain, magpasalamat. Kahit na anong ulam yan, kahit na saging, masalabing, manok nga, nagbabatuhan naman kayo ng plato. Ay, good morning, Sister Dayan. Alilay pamahaw. Ay, salamat. Alam mo, ang sarap talaga dyan sa sa bahalo, lalo sa mahalo, sa anahawan, no? Kumakain ka, kahit anong ulam mo, masaya, no? Lalo pag Christian ka, kahit na ang ulam mo ay patis. Patis ba? Tuyo. Tuyo. Iba yung tuyo sa tuyo, no? Basta magpasalamat ka Diyos. Diba masaya? Meron akong alam nga sarap ng ulam, hindi malasahan. Bakit? Laging nag-aaway na wala ng gana. Tayo, kahit na ganun, nalasahan mo. Diba? Pasalamat mo sa Diyos yan. Pagising mo sa umaga ay masigla ka. Diba? Sa lahat daw ng mga bagay magpasalamat kayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Kay Kristo tungkol sa inyo. Yan. Kalooban ng Diyos kay Kristo.
Pati pagpapasalamat nga, kalooban nga ng Diyos eh. Ang tanong, marunong ka ba magpasalamat sa Diyos? O ako nangungusap doon sa mga Christian, sa mga pastor, diba? Mga ngaral. Lahat, sinabihan tayo, hindi lang isang tao, kundi lahat tayo sinabihan. Pinapaalala sa atin na ang pagpapasalamat ay kalooban ng Diyos. Salamat ako na umulan din kahit na tumutulong sa bahay. Hindi kaysa na reklamo tayo. Pero salamat sa Diyos. Bakit? Itong nais ng Diyos, itong kalooban niya eh. Kung uminit, reklamo. Pag umulan, reklamo ang tao. Diba? Wala mapuntahan eh. Kaya anumang bagay natin ginagawa, naranasan natin, magpasalamat sa Diyos. Pag asawa ka ng lasinggero, pasalamatan mo din Diyos. Diyan ka dyan natututo para matuto ka at mahubog. Magkaroon ka ng pasensya, mahaba-haba. Di ba? Sabi, naku, sinumpa pa yung asawa. Nagsisi siya, bak na pangasawa. Kaya naman tayo, di ba? Pero nung niligaw-ligawan ka, ay, gusto mo makita araw-araw. Saya ka. Panay ang papaganda mo. O, di ba? Tapos ngayon, naasawa ka, mayroon ka ng maraming anak, sabihin mo, bakit ko pa napangasawa ko? Nako. Kaya yan na pangasawa mo. Eh, hindi ko alam kung ginusto ba ng Diyos yan o ginusto mo. Pero alam ko mga kapatid, kagustuhan ng Diyos yan, may pakita sa iyo. Na kung sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos, hindi mangyayari yan. Pero nandyan na yan, tanggapin mo. Dahil ito rin plano rin ng Diyos. Ganun lang po yan mga kapatid. Okay, sabi rito, di ba, sa lahat ng bagay, magpasalamat. Oh, sa Juan, babasa po tayo sabi ni Jesus sa John chapter 6. Kapitulo 6 mga kapatid. Ang talata po ay 39. 39. Hanggang 40. Sige po. Sabi rito, at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sabi ni Jesus, ito rin kalooban na nagsugo sa kanya. Sino yun? Yung kanyang ama. Na sa lahat daw ng bagay, sa lahat na ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Tingnan yung kalooban ng Diyos. Na tayo ibabangon sa huling araw. Kapag tayo namatay, ibabangon ka ng Diyos. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, na sa ang bawat nakakita sa anak, at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Praise to the Father. Diba? Mapasalamatan ng ba ang Diyos? Nang makakita sa anak. Ibig sabihin, hindi personal to nakita. Nalaman mo ang totoo tungkol kay Kristo. Kung literal na makikita mo, paano natin makita? Wala na siya. Hindi po yung nakikita mo doon sa reliyon na naka-estatwa. Hindi naman mukha ni Kristo, yung mga picture dyan Mga artista po yan na piniktura noon. Kaya ang kwento nga, itong si Leonardo da Vinci, na naghahanap siya ng tao na ipakilala niyang yan ay mukha ni Kristo. Kaya may nakita siyang isang taong lasing, balbasarado, na isang taong na hindi naman mataba, hindi nasa normal lang ng pangatawan. Nakita niya, pininta niya. Lasinggero yun nalasing kasi nakatulog. Kaya nakita niya, pininturahan niya. Ayun ang ginawa niya. Tapos pinakilala na ito si Jesus. Isinamba-samba naman. Niludluhuran. Tignan mo ko, yan talaga mukha ni Kristo. Ba't iba-iba mukha? May mukhang mongoloid, may maitim. No? Yung mukha ni Jesus, mongoloid, mataba. Parang mongoloid ng iban, parang mukhang rapist. Yung iban, mukhang kriminal. Ano ba talaga mukha ni Jesus? Hindi po ganon, hindi po kalooban ng Diyos na picturean siya para luhuran, sambahin ng tao. Hindi naman yan inutos yun Kaya nga sila sabi ko, kung ano yung ayaw ng Diyos, yun ginagawa. Pero yung gusto ng Diyos, ayaw gawin. Kaya sabi niya, itong kalooban ng Diyos na sa lahat na ibinigay sa akin ay huwag kong iwala ang anuman kundi bangon sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama. Ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya. Ayan. Pag nalaman mo ang katotohanan at sumasampalataya ka, sabi ito, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang liwanag.
at ibabangon ka sa huling araw. Ang liwanag, nakasulat naman po yan. Yan ang kalooban ng Diyos Ama. Yan ang itinuro ni Jesus Christ, ipinaalala sa atin. Ayan po. Ano bang kalooban ng Diyos sa akin? Sinabi na po ng Biblia. Wala nang lihim dito. Hayag na. Kaya ang Biblia, hayag na po. Wala, kaya nga may revelation eh. May kapahayagan. Ini-reveal na lahat. Kaya wala pong sekreto na. Isinulat na lahat. Kaya huwag tayong maniwala na mayroon pang ibang aklat. Si Barnabas daw, Barnabas may sinulat. Wala namang isinulat. Madali lang po intindihin niya mga kapatid, no? Ang mga taong inutusan ng Diyos na magsulat, nakasulat po. Kaya sabi, isulat nyo. Si Abraham, di inutusan magsulat. Si Isaac, hindi inutusan. Si Noah, hindi inutusan magsulat. May mga tao lang talaga na inutasan ng Diyos na magsulat para mabuo yung Biblia. Kaya hindi si Enoch. Naniwala pa si Enoch daw, gumawa ng aklat. At yun daw ay nakita. Ang liwanag na hindi man inutusan si Enoch eh. Dapat inutusan din si Matusalem. Kaya mali. Kaya madali namin tindi. Kaya nga iba, mali-mali. Mayroon lang mga tao talaga rito na specific na sila lang ang may karapatang magsulat. Kaya kay Moses, yung Torah, siyang nagsulat. Siya lang inatasan para ikwento yung kasaysayan ng Israel saan nanggaling ang tao. Paano nabuo ang bansang Israel? Na hindi matanggap ng mga Muslim na ang Israel ay pinili ng Diyos at hindi yung lahi ni Ismael. Hindi matanggap. Ginigera nila. Itong mga terorista gustong alisin, burahin ang Israel. Hindi mo mabubura yan. Kaya nagkakamali kayo sa kamangmangan ninyo. Yung mga Hamas na terorista, hindi lahat ha, ng mga Muslim, mayroon namang mga ka-brother natin mabait na convert na sa pagiging Christian. Nalaman nila kung sino si Jesus Christ. Tama na yan. Ang dami na nako-convert. So, ito, sa panghuli. Bababasa natin. Anong sabi rito? Sa unang Korinto. Ito po, panghuli na po tayo. Kapitulo 1. Anong sabi dito ni Pablo? Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Kristo Jesus, ni Jesu Kristo, sa magitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. Paano naging apostol si Pablo? Kalooban ng Diyos, mga kapatid. O paano ako naging mangangaral? Kalooban ng Diyos. Ito yung pananampalataya ko. Dahil hindi ko naman gawain ito noon. Ang alam ko lang, mag-sign of the cross, lumuhod, yun lang, uuwi. Walang gagawin. Tapos makipag-inuman, bisyo, magmura. Yun ang alam ko noon eh. Pag nakikita ng simbahan, sa sign of the cross. Kung ngayon, masasaktan na naman yung mga kalooban nga ng Diyos, sabi ng totoo eh. Makipag-compromise tayo. Maniwala ka, o hindi, nasa iyo yan. Sign of the cross, makikita ng, paano kung ang simbahan eh, dikit-dikit, panay ang cross mo. Ang sabi nga, ang kahulugan ng pagsa-sign of the cross, sabi sa reliyon na yan, may nakasulat naman tayo dyan, pagtaboy daw ng masamang espiritu. Ba't ka nagsa-sign of the cross? Para nakita ka ng simbahan, tinataboy mo masamang espiritu. May mga demonyo pala yung simbahan, nakita mo. Sa kanila ang gagaling yan. Kaya nga wala talagang katotohanan yung mga katuruan na yan eh. Kaya nga sabi, ang kalooban ng Diyos, maligtas ang tao at makaalam ng katotohanan. That's all. Period. Wala na iba. Hindi naman kailangang pagdiskusyonan pa. Kung hindi ka naniwala sa anak, hindi ka sumasampalataya, walang magawa. Magantay na lang tayo ng paghukom. Kaya hindi pwedeng debatihan natin na kami ang tama, kayo mali. Wala pong taong magsasabi ng ganyan kundi ang Diyos. Ang mahalaga, sumunod ka sa utos ni Kristo. Yan po ang nais mangyari ng Diyos. Sumampalataya ka, gumawa ka. Mamuhay kang may kabanalan. Kaya kung ikaw ay Christian ka nagsasabi, tapos lasinggero ka, magsisi ka kapatid. Mali ang iyong pagkakaintindi.
tandaan mo, may lahat ng mga bagay nating ginagawa, may consequence yan. Ngayon, malakas ka pa, darating ang panahon, sisingilin ka rin sa iyong ginagawa, sa iyong mga bisyo. Okay, mag-inom ka. Hindi naman magsasabing literal ng Diyos na, "Hoy, huwag kang mag-inom." Di ba? Pinalalahanan ka lang. Pero sisingilin ka rin dyan sa iyong ginagawa. Namumuhay ka ng may kasalanan. Marami ngayon okay lang yan magsama na hindi kasal. Kalooban ba ng Diyos yan? Sige nga. Sa inyo lang kalooban yan. Oh, sabi nyo na masakit pakinggan. Hindi po. Yan po ay totoo. Ang tagal nyo na, namuhay pa kayo, hindi pa kayo kinasal. Bakit? May mga hadlang kasi. Diba? Gawin nyo muna, maayos na hindi kayo mapupulaan. Dahil ang mga sweetie kasi, hindi mo na sila hindi sila niniwala sa kasal dahil pag nag-aaway sila, isip agad yung away, yung pag-iiwalay eh. Kasi hindi ka seryoso. Ginagawa yung laro ang pagsasama bilang mag-asawa. Diba? Kaya, tapos sabi mo, Christian. Mali po yan. Dami po. Ano ba kalooban ng Diyos talaga? Paano? Ang tagal niya na eh. Tagal na ng hiwalay eh. Ba't sa batas ba ng tao? Pwede ba yan? Di ba hindi? Kung sa batas nga ng tao, hindi pwede. Lalo na sa batas ng Diyos. Kaya lahat ng may mga asawa naghiwalay, alam mo, paparusahan kayo ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, sino yung naghiwalay? Huwag paghiwalay ng tao. Kaya yung lalaki na iniwalay yung asawa, mananagot ka sa Diyos. Tao ka, sabi ng Diyos, walang makapaghiwalay sa pinagsama ng Diyos. Kahit sino, kamatayan lang mga magpaghiwalay. Kaya may mga consequence eh. Kaya huwag mong sabihin na hiwalay ka na, tapos hanap ka pa ng iba. Nasa'yo na yan, haharap ka naman sa hukuman ni Kristo. Gawin mo. At pagdating sa paghukom, tandaan mo. Hindi yung honor ng Diyos yung ginagawa natin. Masakit pakinggan, di po ba? Yan ang katotohanan. Paano tayo mapalaya kung hindi natin sabihin ang katotohanan? Kaya yan po mga kapatid, kaibigan, no? Ating paksa lang po ay kalooban ng Diyos. Tanong mo sa sarili mo, Panginoon, pag-pray mo, ano bang kalooban mo sa akin? Ganun po. At ang Diyos magpapahayag sa iyo. Kaya mamaya, kalooban ng Diyos, dumalo sa gawain mamaya sa anniversary dyan sa area 8. At nawa sa darating na Nobyembre, loobin nawa ng Diyos. Itong paliparan ay magkakaroon din ng unang anibersaryo. Pinapauna ko na po. Ang 20 po ay Monday at ang 19 ay Sunday, gaganapin po sa Sunday. Pero ang anniversary talaga nagsimula ito ay 20 ng November. House Church po. Nagsimula po sa tahanan nila Lodado family. Kaya sa kalooban ng Diyos, kahit na dumaan ang mga pagsubok, ang gawain ay nariyan pa rin nakatayo. Dahil ang Diyos ang nagtatag. Awa ng Diyos. Kita po ang katapatan ng mga kapatiran. Kahit hindi pa po marami, kahit kukunti pa lang kami. Hindi po basta-basta yan. Yung magmi-ministry ka. Ang malaga na natili ka at pinagpatuloy mong gawain ng Diyos. Kaya November 19 o 20. November 20 po pero 19 gaganapin. Pray po natin yan sa ano pa naman yan. Hindi po namin ninano yung unong handa-handa. Ang malaga magpasalamat na natili ang gawain na ito sa paliparan. Kaya dito sa bahay, ginamit ko para papagsambahan. Hindi na kami mangupahan. Pero alam ko, may ilalagay pa tayo na lugar na komportable. Pero dito muna tayo. Gathered muna tayo ng Panginoon. So ayan po, mamayang hapon mga kapatid, no? Sa iba, gusto nyo sumama, mga 3:30, nandun na po tayo. Sapat kailangan maaga raw po. Sige po, salamat sa ating Panginoon. Ito po'y gawain ng Kindness Bread Fellowship International. At salamat, tinanggap bahagi rin ako sa fellowship na ito. At yan, nailagay tayo para hindi ko naman tinataas yung grupo. Tinataas ko lagi si Kristo. At salamat din sa ating mga kapatiran sa Evangelical Church Mahalo. Sa pangungunahan po ni Pastor Jojo de la Serna na napakabait po, masipag sa kanyang may bahay. Salamat sa isang buwang pamamalagi ko roon na aking anak si Liner. Kita ko yung wala akong may sabi sa kabutihang ginawa.
sa lahat ng bagay. Sige po, salamat po at medyo maingay na sa labas, no? Parang Christian yan. Sabi ko mga klase, iba-iba ugali talaga ng Christian, no? Sige po, salamat po sa inyo. Saan ka mang dako naroon, kaibigan, kapatid, tandaan niyo po, mahal ka ng Panginoon. Kaya ngayon, ay maging masaya lang po tayo ang buhay natin sa kabila ng ating naranasan, no? Sabi ko nga sa iyo, tiwala lang tayo sa Panginoon. Saan ka mang dako naroon, hindi man tayo makita-kita, personal. Tandaan niyo po, sana po, sa langit makita-kita tayo. God bless you all po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Shalom.